Hello po! Welcome po sa aking vlog. Ito po aking vlog ngayon, ang aking merienda. Nagtingin-tingin ako dito sa aking mga pinda. Kung ano naman yung may expired. Pero ito, wala tong matagal pa may expired. Pero ito, ano na to, next month, first week na first week ng May. Ito. Kaya, gusto ko na tong gusto ko na tong inumin. Oh. Del Monte Heart. Good for the heart to eh. Nabili sa akin to, yung may mga high blood. Oo. Ito yung binibili sa akin. Tatry ko na to kasi kesa naman yung siya, yung madali na siya ma-expire. Gusto ko, bago siya ma-expire, yung masarap-sarap pa, ang lasa. At ito, mamimili lang dito. Ano kaya dito, Pero hindi to ma-expired, ha? At ano kaya dito, Yan. Ano kaya dito sa tatlong to, Ang yung may meriendahin ko. Ayan. Ano ba kukwento ko, Iniisip ko kukwento ko. Kasi nakwento ko na kahapon yung Yung mga Yung kukwento ko yung mga yung kahapon, yung tungkol sa junction. Ano kaya kikwento ko ngayon, nauubusan din ako ng kwento eh. Ay, na lang kaya natatawa ako doon sa nagtanong sa akin kanina, dalawang mag-asawa. Kasi nagpaskil kami ng paupahan. Doon sa isang bahay. Tapos dito nagtanong, sabi niya, magandang hapon po. Sabi ko, ano po yun? Sabi ng babae, yung asawa, oh, bakit may nakatira pa dito? Bakit nakatira ka pa dito, ate? Nagulat ako, ba't daw ako nakatira dito sa bahay ko? Yung pala, yung nakalagay na room for rent. Kala niya ito, yung bahay ko, kasi ito yung naka-address doon sa pinost namin. Sabi ko, alam ko na, nagets ko na po yun. Hindi po ito yun, yung kabilang bahay. Tara, sasamahan ko kayo. Natawa talaga ako. Natawa din yung asawa. Sabi niya, pasensya ka. Hindi, okay lang yun. Siyempre, ang address dito. Tapos may tao. Nakalagay room 4, tapos may tao. Tama nga naman siya na, bakit may nakatira pa dito? Bakit nakatira ka pa dito, ate? Sabi sa akin. Gets ko namin agad. Hindi naman ako naggalit. Hindi naman ako nagsuplada. Hindi naman. Natawa nga ako sa kanya. Kasi sama ko kayo sa kabila. Ayun na nga, nasama ko sila doon. Mabait naman yung mag-asawa. Mabait naman sila. Tapos ano pa ba yung kwento ko na kagabi? Ano pa ba? Alam niyo, ubusan din ako ng kwento. Kasi araw-araw may kinukwento ako, di ba? Ayun na nga lang. Sabi ko sana magustuhan ninyo marami daw silang, dalawa daw yung kanilang e-bike. Sabi ko, siguro magkakasya naman dahil maluwag naman dun sa sa gilid. Sabi ko, gano'n. Naman yan. Sana nga bumalik kasi kailangan na magbayad ng bahay sa Pag-ibig. Ayan. Yung kailangan nyo may matitira nyo kasi ibabayad din mo sa Pag-ibig nyo. Ayan. Ano pa ba? Wala na talaga ako makwento. Ayan. Sana po, maging masaya lang po at huwag po malungkot. Na maging lang po araw-araw sa hirap ng buhay. Ayan pala, dumating. Kwento pala ako, dumating yung aking Meral ko. Nagulat ako, ang taas. Tamang sabi ng Meral ko, magtataas daw ngayon. Nagulat ako, sabi ko sa anak ko, ito na yung bill ng kuryente. Nung sinabi ko, sabi niya, di bayaran mo na mama. Nasa iyo na, sabi ko, kulang na. Dagdagan mo na kasi ang dami kong pinamili na sa araw, tapos may binayaran ako, may ganyan. Napapakamot yung anak ko. Sabi niya, mama, nabigay ko na sa'yo, di ba? Oo nga, nabigay mo na, pero ang dami namang gastusin. Sabi ko, gano'n. Papakamot. Sabi niya, mama, ano na kaya, mama? Apply daw uli ako sa Manila. Sabi ko, naku, ang layo-layo ng Manila. Sabi ko, anak. Tapos na ako sa Manila, ilang years ako sa Manila, nagtrabaho, mga
10 years. Alam niyo po ba, 10 years ako nagwo-work sa sa Manila. Ka- Pag ang pasok ko 8, kasi sa office ako dati. Pag sa office 8 to 6 kami, 8 to 6, ganyan. Mano na lang, mabuti na lang at kung magiging 8 to 5, pero kadalasan 8 to 6. 8 ng umaga hanggang 6. Gumigising ako, dati nung hindi pa traffic, gumigising ako 6. Nakakaya ko isang liguan, ganyan. Isang biyahe lang, isang oras. Nakakarating ako ng Green Hills. Yan Pero nung dumami na tao dito sa Cavite, hindi na kaya yung isang oras sa biyahe. 3 oras, diyan pa lang sa Imus, sa Bacoor, traffic na. Kaya gumigising ako alas 4. Doon na na talaga ako, hindi na kaya ng katawan ko. Gigising ako na alas 4. Tapos may kipagkunahan ako sa MRT. May kipagdikdikan talaga ako sa MRT. Kasi ang haba din ng pila sa MRT. Tapos walang traffic sa MRT, pero yung haba ng pila, sa pagbaba mo ng Ortigas, sasakay ka na naman ng jeep, papunta na doon sa work mo. Doon ako yung talagang bumigay. Yung talagang hindi ko na kaya, ayoko na ako dahil 10 years pagod ako sa 10. Tapos uuwi ako 9 ng gabi kasi 6 ng labas. Uwi ako 8 o kaya 9 ng gabi pag traffic. Ganun ang routine ko araw-araw. Alas 4 ng madaling araw hanggang alas 9 ng gabi. Pag uwi ko ng bahay, parang plastado yung katawan ko. Ayoko na yun. Ayoko na maulit yun. Yung sa 10 taon ako nang ganun sa Manila. Alam niyo naman, minsan doon na ako nauwi sa ate ko. Umalis ako dito Lunes, umuwi, isang linggo ko hindi ko nakakasama anak ko, si Charles. Tapos uuwi ako linggo ng gabi. Tapos aalis na naman ako ng linggo, Lunes sa umaga. Oras lang ang banding namin mag-ina. Ganun po ang nangyari sa akin sa loob ng 10 years. Pero minsan naman, kasi pa siya noon bata pa siya noon. Minsan naman sinasama ko siya sa work. Ayan, ang haba na ng kwento ko. Lagpas na ako sa aking reels. Po, be happy and be kind. Marami pa ako kwento. Duduktungan ko na lang yan, Baka next day yun, duduktungan ko na yung nag-work ako sa Manila. Ayan, bye-bye. Be happy and be kind. God bless everyone.